Kaya ang Alvarez, ang dugong nasa puso, gong maharlika. Masyado pa pagmamahal niya sa bayan. Miskin mahirap ang pagmamahal sa bayan, ay hindi nila nakakalimutan. Isipin mo kung nandun ka, kung ano yung katapangan ng isang taong susugod na walang armas sa mga bala, o susugod na wala man lang daladalang kung ano mang high-tech gadget ngayon, na nakatago lang sa isang sa ilalim ng mga halaman pagkatapos aatakihin ng mga Kastila. Yung katapangan lang na yun kung hindi ko maisip na magawa ngayon ng ibang tao I will tell my children one day how heroic our lolas are. Ang bayan ng General Mariano Alvarez o GMA ay isa sa pinakabagong bayan sa probinsya ng Cavite. Ito ay naging ganap na bayan noong March 14, 1981. Ang bayan ng GMA ay dating kabahagi ng San Jose at San Gabriel sa Carmona, Cavite at mas kilala noon bilang Carmona Resettlement Project. Sino nga ba si General Mariano Alvarez? At bakit ipinangalan sa kanya ang isang bayan sa Cavite? Si General Mariano Alvarez ay pinanganak sa Noveleta, Cavite. Dahil sa ang Noveleta ay nagsisilbing daan para makarating ka sa syudad ng Cavite. Pag wala ang Noveleta, sabihin mo, lagyan mo ng bakod yan, ang hirap pumunta sa Cavite City. At nung panahon ng himagsikan, yan ang parang pinto papasok ng Cavite. Kaya nga yan ang binobomba ng mga Kastila Yan ang kasama sa periphery, no? Kasi ang merong kuta ang Kastila sa Cavite City, so para mapasok nila ang Cavite, kaya nila dumaan sa Noveleta. Nung research na kami, alam ko na ang my great-grandfather is Mariano. From there it stopped. Tigil na. Tapos ito, nagkaroon kami ng Grand Union. Nag-research na kami ni Bats. Nalaman namin na meron kami isang lolo pa. At Jose. So sabi nila, meron pa pala tayong Jose. So we came from Jose, then sa Mariano. Tapos with the help of his sister sa Mormon, minadiscover pa kami na another great-grandfather of Juan. That's already the latest part of 17th century. So, talagang very thrilling kahit nakakapagod. Ang naging asawa ni Mariano Alvarez ay si Nicolas Avirata at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, si Santiago Alvarez. Isa lang ang naging anak nila, si Santiago. Ito naman Santiago, palibas sa solong anak, ay talaga edukado. No? At doon sa kanyang account, yung memoirs of the Katipunan, nandun nakadetalyado yung pangyayari. Pati yung sinasabi nating the full account of what transpired during the Tejeros Convention, maiiwan ngayon sa mga mag-aaral ng kasaysayan, ano talaga ang totoo? What was really the story behind the Tejeros Convention and the defeat of Andres Bonifacio? Sina Mariano at Santiago Alvarez ay naging kasapi ng Katipunan. Ang nakakatandang Alvarez ay tiyuhin ni Gregoria de Jesus, ang asawa ni Andres Bonifacio. My father is Bonifacio, and so there's always that teasing in my school whenever Philippine history comes up, and they always say, "Oh, sige Amparo, tumayo ka na." Sasaludo kami. Alvarez sa mami mo, Bonifacio sa daddy mo. Nagkatagpo sila. Dapat pala meron kang bolo.
Mariano Alvarez became a Katipunero because also he suffered during the Spanish time. Remember na noong nagkaroon tayo ng Cavite Mutiny and then namatay sina Gomburza, siya ay may edad na noon at nakita niya ang paghihirap. At if I'm not mistaken also, isa siya sa mga nadakip noong mga panahon na yon sa paghihinala ng mga Spanish authorities na siya ay kasali sa pag-agitate sa mga reforms. No? So meron siyang kinikimkim na galit sa mga colonizers. Noong mainit na ang sitwasyon sa Pilipinas, Bonifacio called a meeting in Manila. I think it's in somewhere in Caloocan, because Katipuneros being arrested one by one and some of them are being killed already. So pumunta si Mariano Alvarez disguised as a Sambongero to attend the meeting kasi under surveillance sila. And then during that meeting, it was a series of meeting actually. It was decided in the last meeting na there would be a simultaneous uprising on August 29 of 1896. So sila ay maghahanda dahil ang napagkasunduan nila, ang sabi sa Manila ni Bonifacio ay hintayin ninyo ang aming signal magmumula sa Maynila at this would be in the form of either a kanyon or kwitis. Pag nakita nyo doon, ibig sabihin ay lumalaban na kami sa Manila at simultaneously kayo ay lumaban na rin. Unfortunately, hindi masyadong successful ang raid ni Bonifacio sa Manila. In fact, sila ay umatras sa Balara, no? And sa pagod siguro ni Bonifacio, he forgot about the signal. So yung mga taga-Noveleta, sina Mariano Alvarez and the rest of the Katipuneros, ay naghihintay diyan sa Pampang. Kasi kitang-kita lang yung Maynila, waiting for the signal that never arrived. So the next day, 30, naghihintay pa rin sila. Napupuyat sila kahintay, hindi pa rin dumating. So on August 31, ay nakipagpulong si Mariano Alvarez kay Artemio Ricarte. Nagpunta si Ricarte dito sa Noveleta at nang sila ay nag-usap na, napagkasunduan nila na kahit ano pa ang nangyayari sa Maynila, kasi ang ating mga tao ay puyat, pagod, agitated, excited, ay kailangan kumilos na tayo. Noong 31 ng Agosto 1896, ang grupo ni General Mariano Alvarez, Santiago Alvarez at Pascual Alvarez ay napalaban sa mga Kastila sa tribunal ng Noveleta, Cavite. Si Pascual Alvarez, pamangkin ni Mariano Alvarez at hinirang na sekretary ng Magdiwang Council ng Noveleta, ang isa sa nakapatay kay Kapitan Antonio Rebolledo ng Guardia Civil. Dumaan muna yung isang Guardia Civil, teniente, at nakita rin sa tribunal na maraming tao. At siya ay natatakot. Sinabi lang niya kung bakit maraming tao. Ang sinabi lang sa kanya ay nagpupupulong sila at naghahanda dahil sa meron daw balita na meron mga tulisan na magagaling sa San Mateo na sasalakay at sila ay naghahanda. So, although siguro hindi naniniwala yung teniente, dumaan sila at nagpunta sila sa kwartel ng Guardia Civil na dito sa merong kalero. Sinumbong ng teniente rito kay kanyang kapitan na si Captain Rebolledo na yung kanyang intelligence report. At ang ginawa nitong kapitan ay sinamahan siya, bumalik sila, na itong si Captain Rebolledo at saka itong lieutenant, ang pangalan nito ay Lieutenant Nadal. Pagdating lang sa tribunal, pumanik si Rebolledo sa itaas, iniwan ang Guardia Civil sa ibaba, at nakita nga nila na yung main hall ng tribunal na may lamesa ay may mga tao at mayroong mga armas. Ang sabi naman ni Rebolledo ay, kita may mga armas, ay ibaba nyo ang inyong mga sandata. Now, yung iba ay nababa siguro ng sandata. Well, hindi naman ito talaga mga baril, kundi mga itak. Kulang ang baril nila, no? But when it came to Mariano Alvarez, instead of putting down his revolver, ay pinaputokan niya itong kapitan. I think 3 putok yun. Unfortunately, mintis, hindi pumutok yung baril niya. So, alam na ng kapitan na sila'y kumikilos na, so nagkagulo na yan, no? Nagbakbaka na, no? Now, itong kapitan ay napatay ni Pascual Alvarez. Man-to-man combat na yan, ano? Man-to-man combat. I think Pascual Alvarez, according to history, siya ay sinaksak ni Pascual Alvarez.
Dahil sa mga naging tagumpay na magdiwang ng nobeleta laban sa mga Kastila, kinilala ni Andres Bonifacio si General Mariano Alvarez bilang pangalawang supremo ng Katipunan. Kakatuwa dun sa sinasabi nga ni Alfredo Saulo, yung historian, yung nom de guerre nila. Kasi nung dumating si Bonifacio daw sa Cavite, ayon kay Saulo, tinawag siya ng mga tao bilang haring bayan, no? Binigyan siya ng taguri na gano'n na tinanggap naman daw niya, no? So, haring bayan bilang taguri, at si Mainam naman ay nagbago rin ng nom de guerre, kung tawagin naman ay Virrey. Hindi naman sila sabing pangalawang haring bayan, pero Virrey, V-I-R-R-E-A o E-Y o Viceroy, no? So, ang interpretasyon nun, ang haring bayan, si Bonifacio, ang pangalawang haring bayan ay si Mariano Alvarez, no? Sa kasamaang palad, si Andres Bonifacio ay nahatulan ng kamatayan at ito ay labis na ikinalungkot ni General Mariano Alvarez. Namatay si General Mariano Alvarez noong 25 ng Agosto, 1924. Si Santiago Alvarez ay naging presidente ng Nacionalista Party at naging leader ng Philippine Independent Church sa panahon ng Amerikano. Pumanaw si Santiago Alvarez noong 30 ng Oktubre, 1930 sa San Pablo, Laguna. Naging Secretary of the Interior si Pascual Alvarez sa Revolutionary Cabinet ni General Emilio Aguinaldo. Namatay siya noong 8 ng Marso, 1923. They're considered heroes, especially here in Noveleta. No? But unfortunately, sa ating mga national history books, bihira natin makikita yung mga pangalan na ito. But the thing is, kung hindi dahil sa kanila, siguro hindi lumaganap ang pag-aalsa sa ating bayan at maaaring hindi tayo nagwagi. Overwhelmed ako eh. Ano po? Overwhelmed. Hindi ko akalain magkakaganon ng mga lolo. Magiging bayan sila. Sa tingin ko, silang mga pamilya ng mga Alvarez, sila mismo yung manguna. No, hindi naman sa nagbubuhat sila ng bangko, pero yun ay responsibilidad nila para sa kanilang mga ninuno, para maipakalat pa yung memorya ng kanilang mga lolo at lola. So far, nakaipon kami ng 899 na kamag-anak na nailagay sa family tree. If you think about it, marami sa mga kamag-anak ko ang hindi ko kilala, marami sa kanila ang hindi nila kilala kung saan sila nanggaling. Tatanungin ko kung saan sila nanggaling. Sabi, hanggang dyan lang ako, hindi ko na alam kung ano yung lolo ko, kanununuan ko eh. You know? If you get to take a look at the family tree and hopefully I could share it with everybody, then you would know kung saan ka nanggaling. Kamakailan ay nagkaroon ng isang reunion ang mga apo at iba pang kamag-anak ni Santiago Alvarez. Pinaghahandaan din nila ang magaganap na unang Alvarez Clan Grand Reunion sa Noveleta, Cavite sa March 15, 2009. Casually, in November 1, yung asawa ko, nagay kami ng bulaklak sa mga lolo't lola niya. Pagkaalay namin, tinanong niya naman sa akin kung saan kami mag-aalay para sa lolo't lolo ko. And never kami nag-alay, never ako nag-alay sa lolo't lola ko. So nagpunta kami ng Noveleta. Sabi ko yun lang alam ko. Nung nag-alay kami doon, nalaman namin na ang daming Alvarez. Yung pinagbilan namin ng bulaklak, yung nag-aalaga sa sementeryo, yung kinainan namin ng restaurant, yung binilhan na namin ng bulaklak. And finally, sabi ko, bakit hindi tayo mag-reunion? Sabi ko doon sa nag-aalaga ng, si Kuya Dante, nag-aalaga ng sementeryo. Sabi niya, tawagan natin si Mayor. Sino yung Mayor? Sabi niya. Sabi ko sa kanya, yung pala yung Mayor, si Enrico Alvarez, which is also a distant cousin, no? Sa March 15, magkakaroon po kami ng
reunion ng mga apo ng mga bayani. From there, magkakaroon siguro kami ng foundation na somehow ay may babalik namin yung mga through siguro sa school ay magkakaroon kami ng sa mga kabataan, parang magkakaroon kami ng isang storytelling para maituro sa mga bata yung mga ginampanan ng aming mga lolo. Nagpapasalamat nga ako doon sa aking pinsan na si Bats na nag-initiate nga nitong reunion na to, no? Pinag-usapan nga namin, sige, gawin natin para magkita-kita yung talagang magkakamag-anak. Kasi iilan lang kami nagkakakilala eh. Karamihan ay mga namatay na, yung aming mga pinsan, hindi naman kami talagang mga close. Masaya, excited, at saka syempre, sa dami-dami ba naman ng mga kamag-anak ng Alvarez, siguro hindi naman lahat nakilala namin, no? Then this is the time na makikilala namin lahat. I only hope na this will continue every year para magkaroon naman yung mga generation by generation namin mga na magkakakilala. Kasi dati hindi kami magkakilala. Mangkilala lang namin yun talagang sa Santiago. Yung sa Santiago, yung mga magkakapatid. Ngayon wala na. Wala na sila lahat. I know there are a lot of successful Alvarezes, young successful Alvarezes out there. And one way or the other, they should realize kung ano yung mga sitwasyon noon, kung ano yung sakripisyo na gawa ng lolo nila sa bayan. I'm very proud that I have a lolo who is really a true hero. Sana